First year college na ako nung lumipat na naman kami ng tirahan sa isang malabaryo na barangay dito sa syudad na nababaha lahat ng mga gamit namin. Wala kami noon dito nung baha kasi nakay mama kami at nagsasaya kasama sila tita at wala si papa. Tama, iniwan namin noon dito si papa. Sunod-sunuran talaga kami kay mama noon, pero walang magawa. Kailangan para makapag-aral kami. Umuwi kaming basa lahat ng gamit namin. Nakakalungkot. Pero wala naman kaming magagawa. Nakapag-college ako ng 1 taon na iisa ang uniform ko. Wash and wear hanggang sa naninilaw na. Pero pasalamat sa mga kaklase at kaibigan ko dahil walang nangungutya sa damit ko. Wala yan sa pananamit, nasa paano mo haharapin ang araw-araw na hamon ng buhay. Ako ang tumayong nanay ng mga kapatid ko dahil sa tuwing kailangan nila ng parents sa school meeting, ako ang pumupunta. Ako rin na nagsusugod sa kanila sa ospital pag may sakit sila. Ako rin ang tiga-budget sa pinapadala ni mama. Kumpleto ang baon ng mga kapatid ko. Pero ako, yung baon ko need ko pa i-budget kasi pandagdag sa pambili ulam at condiments namin sa bahay. Dahil pambayad, boarding, allowance at school fees na lang pinabadala ni mama. Minsan delay pa kaya umuutang muna ako sa friends ko noon para magbayad ng minimum para makapag-prelim, midterm at finals. Oo, laging ganyan ang ganap noong college ko. Si Papa na daw bahala sa food, ang taas na ng bilihin noon. Wala kaming magawa pag si Mamang nagutos, bawal kontrahin. Dahil hindi kami makakapag-aral. Fast forward, hindi ako nakapasa sa screening ng accountancy, kaya BSBA ang final course ko. Nakatira na kami noon sa isang concrete na kwarto malapit sa university noon, pero hindi kasama si Papa. Oo, bahala na si Papa sa boarding niya, kasi si Mama na daw bahala sa amin. Nakakalungkot na hindi na kasama si Papa, pero wala kaming magawa Dalaw-dalaw na lang siya sa amin kasi yun ang bilin ni Mama. Pero hindi na naman napinindigan ito ni Mama kasi kinailangan na naman niya si Papa para may katulong sa panggastos naming magkakapatid. Kaya sa next na lipat na naming noong 2nd year college na ako, ay kasama na namin si Papa. Sa wakas, nagtagal na kami sa boarding na ito hanggang graduate ako. Muntik na nga akong hindi mag 4th year kasi mag-college na yung kapatid kong nag-stop. Pero pinaglaban ko kay Mama. Inatake si Papa ng high blood nung pasukan na ng 4th year college ko. Buti na lang at wala pa akong final schedule noon kaya ako nagbantay sa kanya ng 3 araw. Ako ang dumiskarte sa mga kaklase ko ng pambayad sa hospital at tinulungan din ng social services ng DSWD at kay congressman. Tama, hindi nagbigay si Mama ng pang-ospital ni Papa, pero kinaya ko para kay Papa. Hanggang sa wakas, graduate na ako ng college noong 2013. Pero sad to say, hindi ko nakita si Papa nung graduation ko. Ayaw siya makita ni Mama. Oo, umuwi si Mama para sa graduation ko, pero hindi dapat niya makita si Papa. Naiiyak na ako noong hindi ko nakita si Papa, pero wala akong magawa. Nakangiti ako sa pictures, pero durog na durog ang puso ko dahil wala si Papa. Maraming nagtatanong sa inyo kung bakit kaya laging out of the picture si Papa ko. Pero ang totoo niyan ay mahal na mahal niya kami. Na kaya niyang magmukhang binabaliwala para lang matupad ang pangarap namin.
na makapag-aral sa kondisyon ni Mama. Dayo si Papa. Wala siyang kapatid o kamag-anak ni isa sa syudad. Lahat sila nasa malalayong lugar at mga hikahos din sa buhay. Hindi siya nakapagtapos ng grade 6, kaya ang liit ng tingin sa kanya ng side ni Mama. Pero kinaya niya lahat yun kasi kung sino ba naman siya na walang laban sa mga taong may kapangyarihan. May kaya sila Mama ng kaunti dahil sa mga lupain nila, pero nami-mismanage din naman sa huli. After ng graduation, iniwan ako nila Mama at sister ko kasi dadayo pa sila sa kasal ng pinsan ko. Yes, iniwan nila ako. Tapos naman na daw ang handaan ko prior my graduation, kaya bahala na muna ako. Dahil sa hindi ko alam kung nasaan si Papa ay nagpunta ako sa bahay ng batchmate ko noong high school. Nag-graduate din noong araw na yon. Mini reunion rin namin kasi nag-invite siya ng mga high school classmates niya. After niya, dumayo naman ako sa best friend ko na nagse-celebrate din. Bago ako umuwi, nadatnan ko sila Mama ng gabi niya. O di ba? Mula enrollment hanggang graduation ng college ay mag-isa ako. I am a certified independent woman. Na nga talaga. 1 week after my graduation, ay kailangan na mag-apply ng trabaho. Kasi yun ang bilin ni Mama. Need agad magtrabaho kasi nakapag-aral na. Apply dito, apply diyan. Dinayo rin ang Pampanga pero negative. Kaya umuwi na lang ako dahil na disgrasya si Papa sa motor. Sakto pag-uwi ko, nakuha ako sa isang private company na ang sahod ay 150 pesos a day. Tinanggap ko ito kasi need na mag-work. Noong sumasahod na ako, binigay na ni Mama sa akin ang token na baon ng mga kapatid ko. Malaking bagay na ang 50 pesos na commission sa bentang kamera sa store. Wala na akong nagawa kahit wala na akong maipon. Ginawa ko ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Hanggang sa nakilala ko ang tatay ng anak ko. Nagkainlaban at nakapagdesisyonan ng bumuo ng pamilya. Hindi alam ni Papa kasi hindi ko sinabi yun. Pero yung tita ko nagsabi at hindi naman daw siya tumututol. Masaya nga daw siya at ipinamalita na niya sa mga kapatid niya. Invited nga daw ito sa kasal ko after ko manganak. Ayaw niya kay jowa pero wala na siyang magawa. Kaso, 2 months pa lang akong buntis nung nadiskubreng may sakit si Papa. Malala na ang lagay niya at wala nang pag-asa ang kidneys niya. Ako ang sumagot ng check-ups niya na kahit magmakaawa ako kay Mama, ng pampa-check up ay wala talaga. Nagbigay na lang siya ng pang-herbal at buko-buko juice, pero hindi na talaga gagaling si Papa. Ang masaklap pa ay ayaw niyang kasama namin siya, kasi dumadalaw-dalaw ang BF niya. Oo, si Mama ang may BF, pero walang pakialam si Papa. Gusto lang niya ay makasama kami. Pero ang kondisyon ni Mama, kung ipagpipilitan namin na kasama namin si Papa, ay paghihintuin niya ang mga kapatid ko na nasa first year at second year college noon. Na ayaw mangyari ni Papa. Kaya kahit masakit sa loob niya ay nakitira siya sa isang kababayan niya na may masikip na kwarto malapit sa creek. Awang-awa ako kay Papa pero wala kaming magawa. Durog na durog ang puso ko.